Bukod doon, may question pa po. Sino po may questions? Observation. Wala kayong tanong? Okay. Observation. Based sa observation ko, kapag ang mga estudyante hindi nagtatanong, it's either naiintindihan nila o wala silang alam. Dalawa lang yun. Okay? Nasaan kayo doon? Naiintindihan. Okay. So, kung naiintindihan, paano tayo nag-observe? Ano yung principle? Sa observation. Ano? Observation. Ano yung basic principle sa observation? Okay, tayo, hindi nyo na alam. Last week lang to eh. Okay, so number 1 rule sa observation, don't interpret. Okay? Observe. Huwag muna kayong mag-a-apply, huwag muna kayong mag-i-interpret. Observe. Okay? At sa observation, habang nag-observe, meron tayong tinatawag na guiding principle. Yung guiding principle, meron tayong 5 at 1H. Yung 5W is, din. Next time, wag na kayong magpapakain bago tayo magklase, ha? What, who, when, where, why. Tapos yung hi. Ha? Kala ko hi. Nag-Amy naman kayo, hi ka ako. Okay, how? So, kapag na-master nyo na yan, alam nyo yun, para kayong mga psychologists. Pag na-master nyo na yan, yung galaw pa lang ng tao, alam mo na kung ninenervyos, may anxiety ba to, nagsasabi ng totoo o hindi. So basically, kailangan nating masterin. Paano natin ito mamamaster? Yung magbabasa kayo, lagi kayong magtatanong, sino ba kausap? Bakit ito sinabi? Sino sinasabihan? At kailan ito naganap? Ano ang mga pangyayari sa kabila ng sitwasyon? Kasi pag hindi kayo nagtanong, hindi natin makukuha yung eksaktong context. Ano yung context? Ang context ay yung ibig sabihin mismo. Pwede kasi nating ma-misinterpret yung ibig sabihin ng nagsasalita kung hindi mo siya kilala. Di ba? Halimbawa, sino dito ang mga Bisaya? Ayan, ito mo, lakas magsalita, di ba? Parang galit. Lalo yung mga Ilonggo, parang galit. Pero di sila galit, madiin lang yung salita. Pag hindi mo naintindihan bakit ganun sila magsalita, akala mo lagi silang galit. Yun namang mga malalambot magsalita, sino yung malalambot magsalita? Okay. Okay. Minsan naman, hindi mo siniseryoso. Alam mo, nakakita ka ng Batanggenyo, mapapatay kita. Hawak ko itong kutsilyo, sasaksakin kita. So, context is king. Ito yung dahilan kung bakit meron tayong mga principle. Pag nagbabasa kayo ng Bible, laging meron 3 to, magkakasama. Observation, interpretation, and application. Huwag mo munang i-apply. Huwag mo munang iinumin yung gamot nang hindi mo naintindihan para saan ito. Okay? Kaya nga natin binabasa eh. Kaya nga ito may mga dosage. Alam nga naman 2 years old pa lang, papainumin mo ng Tylenol, 20 mils kagad. Mamamatay yun, ma-overdose yun. The same din sa mga Christian. Pag yung salita ng Diyos, mali yung applications natin, kaya ang daming problema sa church dahil mali yung application. Tapos, bakit marami nag-aaway? Iisa namang Bible, bakit marami nag-aaway? Mali ang observation. Ano yung observation? Binabasa natin, meron kagad tayong interpretation. Hindi pa nga natin naiintindihan kung ano ba talaga yung tinutukoy, yung point. Kasi bakit daw inaalam yung point sa observation? Kasi patay na yung mga sumulat.
Kahit nga sa last will and testament, pinagtatalunan sa korte yung koma at saka yung tuldok kung ano ang ibig sabihin nun. Okay? Pinagtatalunan yun. Kasi nga, kailangan makuha yung eksaktong will nung sumulat. How much more yung salita ng Diyos? Kailangan nating makuha yung will ng Diyos base dun sa pagkakasulat ng mga scriptures na nababasa natin. So, naintindihan natin? Okay, so, ito ngayon. Observation. Ano ang number 1 rule sa observation? Number 1 rules is mag-observe. Okay. Number 1 rules yan. Pag nasa step ka ng observation, observe lang ang gagawin mo. Okay? Halimbawa, nasa trabaho kayo, shadow ka, alam ka naman pakilaman mo yung manager, shadow ka nga. Ano ibig sabihin ng buntot-buntot ka lang sa maghapon? Wala kang gagawin kung di tignan mo lang kung ano yung nangyayari. It's the same salita ng Diyos. Pag nagbabasa kayo, obserbahan nyo muna, ay bakit kaya si David napagalitan? Halimbawa, nung merong portion doon, si David nagpa-census, nagalit kagad sa kanya Diyos, pinatay kagad yung marami. Nagpa-census lang naman. So observe. Bakit nagalit ang Diyos? Nag-census lang naman. Anong masama sa census? Masama kasi sabi sa Bible, kay Abraham, ang magiging anak mo, lahi mo, sindami ng buhangin sa dagat at sindami ng bituin sa langit. Pinabilang mo. Kaya nagalit. Di ba sabi ko sa wag mong bibilangin? Pinabilang niya. Di nagalit. Di pinagpapatay yung mga pinabilang niya kasi bakit? Si David nagyabang na marami na ako sundalo. Yun pa yung isang dahilan. Pag kinuha mo yung context, na ipinagyabang na niya yung dami. Kaya later part ng Psalms, sinabi doon na some boast in chariots, some boast in horses, but I will boast in the name of the Lord. Okay, kaya nakuha niya yun. So context is king. Observe, observe, observe. Halimbawa, isang portion pa. Si Moses, inutusan ng Diyos, tinawag siya doon sa, di ba, na-encounter niya doon sa burning bush. Alam niyo yung burning bush? Okay? So, anong sabi sa kanya? Pupunta ka doon sa sa Egypt, tapos gagawin kitang deliverer, tapos nung sumunod naman na si Moses, doon sa daan, may papatay sa kanya. Sino yung papatay sa kanya? Sino? Pinapapatay siya ng Diyos. May angel of death na papatay sa kanya. Bakit siya papatayin samantalang inutusan niya siya pumunta doon? Context is king. Kapag hindi natin naiintindihan, ang interpretation nun, ay salbahe yan Diyos. Kasi isipin mo, inutusan ka tapos papapatay ka. Bakit ganun? Di sana hindi ka na lang sumunod kung ganun din pala. Pag naiintindihan mo yung context, ano yung ipinagagawa kay Moses? Sabihin mo sa mga Israel, ililigtas ko kayo at magpapatuli kayo lahat. Circumcision. Pero ang tanong, yung anak ba niya, sinircumcise niya? Hindi. Nagiget natin. So yun yung kasalanan ni Moses. Kaya kita mo, nung nalaman kagad nung asawa niya, sino yung asawa niya? Asawa ni Moses. May tindahan yun ng makeup. Okay? Nung nakita niya yung angel, kinuha kagad siya ng bato, tapos tinuli niya kagad yung anak niya, tapos nawala yung angel of death. Tapos binato kay Moses yung pinagputulan. Okay, na may dugo. Sabi niya, yan. Tapos nagulat pa si Moses, Nakikita natin, kaya mayroong consequence ito mga kapatid. Kayo na gustong pumasok sa ministry, pag yung ituturo nyo, hindi nyo ginagawa, kasalanan yun sa inyo. Huwag kayong mag-share magbigay po tayo ng tithes on offering kung di ka naman nagta-tithes and offering. Kasalanan yun. Huwag kayong nagsasabi sa iba, hindi, magsimba ka, tapos di ka naman nagsisimba. Tapos sabi niya, alam niyo yun, yung anything na sinasabi mo, dapat nakikita mo na sa buhay mo. Mas powerful yun
na ginagawa mo yung salita ng Diyos kaysa sa sinasabi mo. Okay? So having said that, ngayon, kapag ginagawa mo na isang bagay, meron ka ng authority na magsalita, magturo, at magsabi. Doon natin nakukuha yung tinatawag nating proper way. So yung hindi proper way, lahat ng tao babasa, tapos mag-aaway-away kung anong sinasabi doon. Hindi yun yung proper way. Kaya pag nanood kayo pag natutuhan nyo to, manood kayo ng mga nasa TV, nasa YouTube na nag-aaway-away sila ng pag binasa, ay, mali naman yung interpretation, bakit nila pinag-aawayan? Hindi naman yun ang tinutukoy nun. There's so many things to learn. Basta maging open mind ka lang at sabihin mo, Lord, let your words speak to me. Huwag kayong magdagdag, huwag kayong magbawas kung ano sinasabi. Yun lang yung tutuntunin natin. Yun yung rules sa interpretations. Okay. So sa text natin, basahin natin 2 Timothy chapter 2, verse 15. Hindi nyo pa makita, malabo na mata ninyo, nandyan na yun eh. Okay, basahin natin ang malakas. 1, 2, 3. Okay, study thyself approved unto God. So unang-una, tayo mga kapatid, pag-aralan mo na ang sarili mo ay approve muna kay Lord. Dapat tayo yung approve. Hindi yung ginagawa mo sa ministry o Bible study, hindi yun ang approve dapat. Ang approve, ikaw muna, yung personality mo. Amen. Ikaw muna, bago ka mag-lead, i-apply mo muna sa sarili mo na dapat approve ka kay Lord. Okay, hindi mo to gagawin dahil magaling ka, mahusay ka, kaya ko naman gawin eh. Bakit hindi? Hindi yon. Dapat unang-una, approve tayo sa Panginoon. Yung the rest ng ginagawa natin is secondary. Yung number 1, pag-aralan mo na maging approve ka kay Lord. Kaya kailangan talaga nating mag-aral. Lagi kong sinasabi, hindi importante yung proper schooling, pero importante yung pag-aaral. Kasi yung proper schooling, kailangan mo ng diploma. Ang daming may diploma, hindi naman nagagamit yung diploma. Okay? So po pwede tayong i-improve natin yung sarili, kaalaman, mag-aral, magbasa. Ang tawag doon, self-study. Pwedeng wala kang makuhang diploma sa mga school, pero yung knowledge at wisdom mo, nag-grow at nag-gain. Okay? Ito yun yung mas importante. Na kapag nagsalita ka o may kinausap ka o nagpaliwanag ka, merong sense yung sinasabi mo. Okay? Mas better yon. So, study yourself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Yung hindi ka dapat nahihiya o wala kang dapat ikinakaya. Alam niyo kung bakit ang tao nahihiya? Hindi dahil sa wala siyang alam, marami siyang ginagawa na nakakahiya. Pero ang isang taong namatay na sa Panginoon, hindi na nahihiya. Makapal na ang mukha. Tingnan yung katabi nyo. Dapat makapal na mukha yan eh. Okay? Kasi alam mo, pag patay ka na, natatawa ka na lang, yung mga Pasko yan eh. Alam mo yun pa yung asset mo na, ito yung Pasko, ito yung ginagawa ko. Pastime ko lang dati yan. Yung magchongke, pastime ko lang yan. Yung tumambay, yung gumawa ng ganyan, mga pastime ko lang yan. Ito lang ang pinagagagawa ko nung araw. Nagiging tools mo pa yon para maka-attract ka ng mga taong kamukha mo. Ano nangyari sa'yo? Paano ako nagkaganyan? Ay, sumunod ako kay Lord. Wala naman akong ibang ginawa. Sumunod lang ako kay Lord. Nagiging powerful yung message. Okay? Pero bago yan, huwag ka daw mahihiya. Paano ka hindi nahihiya? Kasi nag-aral ka na. Pinag-aralan mo na ang buhay mo pasado kay Lord. At kapag pumasa na tayo kay Lord, kanino ka pa mahihiya? Kung sa Diyos nga, pasado ang buhay mo. Amen? How much more sa iba? It doesn't matter kung ang English mo bubulol-bulol o utal-utal. Ang importante, pasado kay Lord. Nalala ko, yung pastor namin sa conference, ito nadinig ko sa kanya. Actually, ginagaya ko yung mga prayer ng mga man of God eh. Nung nadinig ko to 1999. Okay, sa Word of Hope sa Cubao. Yung speaker, si Pastor Mario, si Bishop Mario, sabi niya, alam nyo ako, grade 3 lang ang natapos ko. Sabi niya ganun.
Wala akong natapos, grade 3 lang. Tapos, may nag-invite sa kanya papuntang US. In-interview siya sa US Embassy. Tapos, isipin mo, ang tinanong lang sa kanya nung US consular, sabi sa kanya, spell Holy Spirit. Hindi niya ma-spell yung Holy Spirit. Spell Holy Spirit. Hindi niya ma-spell yung Holy Spirit. Kasi banal na Spirit yung, alam nga, Tagalog. Hindi niya ma-spell. Sabi niya, I'm sorry, I cannot spell Holy Spirit, but I can demonstrate Holy Spirit. So, ipinag-pray niya yung consul, gumaling. Approve kagad yung visa niya. Approve kagad yung visa niya. Sabi ko, wow, galing nito ah. No? Galing ito ah. Okay? Tapos ginaya ko, sabi ko, Lord, someday ganun din ako, bigyan mo rin ako ng testimony na ganun. Yung ganun powerful. Oh. Di meron din akong testimony na ganun, di ba? 854 lang ang pera ko, pero nakapasa ako sa UK. Oh. Meron din akong testimony na ganun. So, hindi ka naiiyan, hindi ka natatakot, kasi pumasa ka kay Lord. Amen? Ito ang tatandaan ninyo. Yung preparation na yan, secondary lang yan. Hindi yan ang nag-a-attract sa mga tao. Tatandaan nyo, no matter how knowledgeable you are, kahit ikaw pa ang scholar, kung ang buhay mo hindi ka akit-akit sa Panginoon at sa kapwa natin, hindi ka papansinin ng mga tao. Pag nag-invite ka, hindi ka man lang papansinin. Pero kung ikaw yung tao na wala ka pa nga sinasabi, pero opo, sige po, opo. Dahil well-respected ka, ginagalang ka na sa community ng mga tao, kahit ano sinabi mo, makikinig. Okay? So, kaya importante ito. Rightly dividing the word of truth. Ito pa isa, bago natin ituloy. Rightly dividing the word of truth. Ang task kay Timothy, sabi ni Paul, hatiin mo ang salita ng Diyos, i-divide mo, ibig sabihin, yung buong scriptures kasi sobrang laki. Okay? Sobrang laki yan. Ang hirap intindihin yan sa mga walang alam. Okay? Parang kayo, wala kayong alam, kaya ipinapaintindi ko sa inyo. Kaya pansinin ninyo, halimbawa sa mga preacher, babasa kami ng isang malaking istorya, tapos hahati-hatiin namin nito para lumiit. Para mas mabilis ninyong ma-digest, mabilis ninyong maintindihan. Ngayon, sa paghahati-hati, ang daming pwedeng gawin ng isang mangangaral. Okay? Merong isang dalawa dito, hindi ko pa naisama. Sa next course ninyo, sasama ko yon. Ang tawag, ICGCs at saka exegesis. Yung ICGCs, ibig sabihin ng ICGCs, is a form ng paggawa ng turo na ang nasusunod ay yung nagtuturo. Ginagamit niya yung Bible, yung scriptures, para pasunodin yung salita ng Diyos dun sa gusto niya. Kaya ang daming religion. Kaya ang daming mga pastor, kahit born again, iba-iba yung turo, kasi ang ginagamit nila is ICGC. Ibig sabihin, ito yung gusto kong point. May papatamaan ako mamaya. Kukuha ko ng mga verse dito na nagpapatama sa mga matitigas ang ulo. Yun. Pero yung isa, exegesis. Ibig sabihin ng exegesis, kung ano yung nag-i-exist na words, susundan mo lang yon. You follow the word. At mararating mo kung ano yung gustong tumbukin. Ang pinakatama ay yung exegesis, hindi IC. Okay? Exegesis. Ngayon, dito punta tayo. Why biblical interpretations matter? To know what God actually said. Kung ano ba talaga yung sinabi, kung ano talaga yung point, logic. Okay? Hindi yung gustong tukuyin ng nagsasalita. Okay? Ang dami dito, halimbawa, alam nyo, ito ay mga debatable. May tatanong ako sa inyo, halimbawa, sino naniniwala dito sa inyo ang nagsisigarilyo pupunta ng impyerno? Yung nagsismoke. May naniniwala ba rito pag nagsisigarilyo ka, pupunta ka ng impyerno? Mm. 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 Okay, meron pa? Meron pa kayo sagot? Yung mga nagsisigarilyo.
Mm. Ngayon, dumating sa point na gusto niya na magbago. However, pinayuhan siya ng doktor na hindi niya na pwedeng itigil yung paninigarilyo kasi nakakaano na siya sa system ng ano niya, body niya. Kumbaga parang kasama Mm. siya sa sistema. Mas worse yung nangyayari sa kanya kung hindi siya nakakapag-sleep. Mm. So, regarding the Okay. So, anong sagot natin doon? Ako depende. Depende. po sa relationship ng ano yung user sa Oo. Hindi ko naman po sinasabing manigarilyo po tayo, pero yung relationship pa rin nung naninigarilyo po sa Diyos. Mhm. Okay. Sa akin pastor, kasi ang katawan natin ay galing sa Panginoon, siya ang gumawa. So, ang unahin ko, yung kasalanan nito, pastor, dahil Oo. hindi atin itong, hindi sa Diyos. Oo. Kasalanan na ito yung manigarilyo. Kasi sinisira mo yung kalusugan mo, yung templo ng ating katawan. Kaya para sa akin, kasalanan. Okay. Mm. Okay. Sige po. Kita nyo. Sige po. Pastor, parang kasalanan sir kasi di ba sabi Sige lang, sige lang. Siguro pastor kasalanan kasi di ba kapag may relationship na nandun ang pagsunod Aha. at ang pagsunod ay parte yun ng relationship mo sa kanya kung saan nandun na yung bunga ng Holy Spirit sa'yo na maalisin mo yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. At yun nga, ang body natin ay temple of the Holy Spirit, so hindi masisiraan. Okay. So, alam nyo ang sagot sa tanong ay ito. Unang-una, wala naman nakasulat yun sa Bible na naninigarilyo. So, paano mo sasabihin na ang isang taong nagsisigarilyo pupunta sa impyerno? So, nasasabi natin yun kasi may kanya-kanya tayong interpretation. Ano yung interpretation mo? O sang-ayon sa akin, di ba? Paulit-ulit yung sinabi. Sang-ayon sa akin, ito yung palagay ko. Sang-ayon sa interpretation natin yun. So, ano yung kailangan nating makuha yung context? Kung walang nakasulat sa scriptures, gumagamit tayo ng sarili nating para sa akin, ito yung ito tuloy ko na. Di ba yung paninigarilyo kalayawan yun, di ba? Di ba may utos doon na huwag kang doon sa kalayawan? Pero having said that, anong kalayawan yung tinutukoy? Hindi pa rin natin masasabi. So, nag-get natin. May context na binibigyan natin ng application pero hindi natin naintindihan kung ano yung context. Ito yung point natin. Hindi yung paninigarilyo. Gusto ko lang bigyan kayo ng context. Ngayon, padaliin natin yung mahirap at pahirapin natin yung madali. Sino dito may tato? Okay, sino naniniwala na pag may tato ka, pupunta ka na impyerno? O dapat, hindi ka nagpapatato. Kasalanan ng may tato. Ano? Yee! Sige, anong tanong? Oo. Pero kung may tato, binago ng Panginoon, mapupunta ba sa impyerno? O yung binago ng Panginoon pero nagpatato, mapupunta ba sa impyerno?
Dami ng tanong ninyo eh. Okay. So, unang-una, dapat nating maintindihan, yung sigarilyo, wala nakasulat. Pero yung tattoo, may nakasulat. So, kaya ko kayo tinuturuan, ini-empower ko yung wisdom nyo, ginigising ko kayo, gamitin nyo yung power of observation. Huwag application. Kasi pagka application, nabobobo tayo. Ina-apply mo yung isang bagay, hindi mo naiintindihan. Kung may nagturo sa'yo at nagsabi sa'yo, hindi yun yung nakasulat sa Bible, yun ay interpretation ng nagturo sa'yo. Pagka nag-i-interpret tayo, malaki ang factor na sumasama yung karakteristik ng nagtuturo. Kung ang nagturo sa'yo ay conservative, ang ituturo nyo sa'yo paano maging conservative. Pag ang nagturo sa'yo ay liberal, ang theology mo, liberal. So, pero alin doon ang tama? Ang tama, yun nasa Bible. Pero paano mo malalaman yung eksaktong sinabi? Context is king. Okay? So, dito natin ito i-apply, tapos babalik tayo. Guguluhin muna natin, tsaka natin papalinawin. Okay? So, sabi din ng Leviticus 19:28, basahin natin yung malakas. Do not cut your bodies for the dead, or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Okay. Pag ito lang ang binasa mo, sabi, do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourself. I am the Lord. Itong basahin natin, based sa binasa nyo, masama o hindi ang magpatato? Bakit iniiba nyo eh? Itong tinatanong ko eh. Huwag nyo iba yung observation. Tandaan nyo, ang observation is observation. Huwag kayong nagpupunta kagad sa application. Application, ito yung naiintindihan ko. Interpretation yon. Observation, base sa pinag-uusapan natin, ano ang tinutukoy ng verse? Okay. So, anong ibig sabihin ng do not? Wag. Okay. Ang tanong, sino yung sinasabihan? Gamitin ninyo yung observation. Who? Oh, di ba? In-interpret nyo kagad na kayong katawan. Eh, sino ba kausap dyan ng Diyos? Ikaw ba o Israelita? O, yun ang malaking problema natin. Israelita kausap pero ina-apply nyo sa sarili nyo. Kaya merong observation. Sino yung kausap? Kaya tinatanong, who? Who? Nakita nyo lang yung do not, nakita nyo lang yung tato, nakita nyo lang yung Lord, in-apply nyo kagad. Nagaget natin. Ako, wala akong tato. Sasabihin ko sa inyo dahilan. Mula ulo hanggang talampakan, wala akong tato. Kahit isa. Okay? Pero, hindi ko sinasabing bawal at kasalanan ng magpatato. Kasi ginagamit natin yung interpretation. So, sinabi, una, do not cut your bodies or put tattoos marks on yourselves. I am the Lord. So, ang Diyos, nagsabi sa kanila, observation. Okay? Gagamitin natin yung observation. Sabi sa observation, ang Panginoon ang nagsabi sa kanila, huwag kayong mag-uukit o mag-tatato. Gamitin niyo yung observation. Unang-una, ano yung sinasabi? What is the message? The message is, do not cut, do not put tattoo. Okay, so, i-separate natin. Ito yung power of observation. Ang sinasabihan, ano yung message? What? Ng message, do not. Okay? Sumunod na question sa W. W? What? Oh, who? Unahin natin yung who. Who's in the conversation? Who's in the story? Remember, kayo ay observant, hindi kayo yung kausap. Kaya bakit inilalagay niyo yung sarili niyo doon sa usapan? Hindi naman kayo yan. Nagaget natin. Nakikibasa ka lang ng sulat, pero bakit inilalagay niyo yung sarili niyo doon sa... Hindi naman kayo kausap. That's observation. That's the power of observation. Kaya ganun, nagkakagulo sa mundo. Yung Miron, nakikialam doon sa nag-aaway ng mag-asawa. Ay, kumare, kung ako hindi. Hindi naman ikaw yung pero mas gigil ka pa doon sa... Observation, mga kapatid.
Yan ang rules. Pag binasa mo, wag mo kagad ilagay sa sarili mo, "Ay, ito ako." Wag muna. Susunod yun, may tatlo eh. Observation, interpretation, application. Doon sa application natin gagawin yon. Pero hanggat hindi pa dumaan sa observation, wag mong i-apply yung isang bagay dahil baka mali ang interpretations mo. Observation. O what? Ano yung message? Do not. Who? Sino yung kausap? Yung Israelita. Next, what? Who? When? When this conversation occurred? Kailan ito nangyari? Nung sila ay galing ng Egypt papunta ng Promised Land. So, nung papunta sila noon ng Promised Land, alam niyo yung mga nai-encounter nila, yung mga pinapapatay sa kanila, yung mga pagan. Okay? Kaya meron tayong tinatawag na deep research. Alamin mo yung background ng history. Okay? So sa history, malalaman mo na yung mga pinapapatay sa kanila ng mga nasa land, ang ginagawa nila, yung Diyos nila, inuukit nila sa katawan at itinatato nila. Therefore, nakikita nyo kagad, may conclusion na naman kayo kagad. Ganun pa lang ang sinabi ko, di ba? Therefore, nagbibigay kagad tayo ng, yun pala yun. Lundag ka agad, marami pa tayong hindi nasasagot. Okay. Ipinatatato sa kanila. Kaya, what? Who? When? Where? Saan ito nagaganap? Doon sa wilderness. Anong meron doon sa wilderness? Naghihintay sila sa promised land. Kaya bakit sila sinasabihan at binibili na ng ganito? Kasi nakikita nila yun nasa paligid nila, may tattoo sila, bakit ako wala? Yun na yung uso. Di magpatattoo din ako, uso to. Pero ang di nila naiintindihan, yung itinatato doon ay, kaya sinabi niya, I am the Lord, dahil ang itinatato nila ay Diyos, Diyosan. Nagiget natin na yung context, okay? Nakukuha natin yung context. Mamaya, tango ni, yung hikaw naman, pag-uusapan natin mamaya. Okay? So, kaya sabi ni, I am the Lord. Kaya sinabi na I am the Lord kasi wag na kayong magpatato ng ibang Diyos dahil ako lang nag-iisang Diyos. Ang pinag-uusapan pala, hindi yung tato, kundi ang pinag-uusapan, yung pinagpapalit mo sa Diyos. Context is king. So, paano yun? Pag ginamit mo na yung how, paano nangyari yun? Kasi yung mga Gentiles, yung mga kalaban ng Diyos dati, itinatatak nila sa sarili nila yung mga Diyos nila. Kasi mas nananalo daw sila sa labanan kapag inuukit nila yung mga Diyos. Di ba sa mga tribe, mga nakatatak? Tapos kung ilan pa yung napatay nila, ginuguhit nila doon. So sinasabi ng Diyos, hindi mo kailangan yung mga yan. Dahil ako lang kailangan nyo. I am the Lord. Hindi mo kailangan ng tato sa victory. Hindi mo kailangan ikat yan dahil nonsense lahat yan dahil I am the Lord. Yun yung context. Nagaget natin. Pero pag binasa nyo yan, saan pupuna ang mata nyo? Sa tato. See, sabi sa'yo, tsaka sa do not. See, sabi sa'yo eh. Sabi sa'yo, bawal. Okay, hindi ko sinasabi magpatato kayo kasi sa panahon ngayon, ang tato is fashion. Kahit pati dila nyo, patatuan nyo, wala akong pakialam sa inyo. Pero having said that, ano yung stand natin dito? Hindi kasalanan magpatato. Kasi ang daming ang pastor, punong-puno ng tato. Kaya dati ka pang born again o nag-born again ka, nagpatato ka, hindi yun ang issue. Ang issue dito, bakit mo gagawin? Yung dahilan mo, bakit? May nagpatato kasi namatay yung tatay, inilagay. May nagpatato, may girlfriend, nilagay dito, naghiwalay sila. Paano ngayon yun? Di ba? Kaya nga, di ba? Malaking problema yon. Tsaka isipin nyo, in conservative point of view, me as a conservative, ang point ko is, bakit wala akong tato? Unang-una, natakot ako.
Nung nasa fraternity ako, magpapatato na ako. Naka-Snoopy pa nga tattoo nun eh. Nakapila na ako doon. Tapos may kaibigan ako na lumapit sa akin. Sabi nung kaibigan ko, "Hey Brad, huwag kang magpatato kasi pag nagpatato ka, pupunta ka na impyerno." Natakot ako doon ha. Kasi sinabihan niya ako ng ganun. Talaga ba? Bawal ba yan? Oo, bawal yan sa Bible. Kaya hindi ako nagpatato, matras ako. Sabi ko, ayoko, pag-isipan ko muna. Kaya wala akong tato. No? Pero salamat na rin sa Panginoon, kaya hindi ako nagpatato. Bakit kanyo? Kasi, ano yung mga disadvantages pag may tato ka? Pag may tato ka, hindi ka na pwedeng mag-donate ng dugo. Tinanggal mo na yung privilege na yun. Bakit? Contaminated na yung blood mo. Eh paano kung kailangan ng pamilya mo yung dugo mo na ikaw lang nag-iisa? Hindi mo may... Diba? Tatanungin yan, di ba? Kung may tattoo ka ba? May ganun ka ba? O, hindi ka pwedeng mag-donate pag may tattoo ka. For emergency, o, paano yan? Yun ay conservative point of view. Hindi ko sinasabi yun sa theological point of view. Pero sa mga dogmatic point of view, dogmatic meaning ipipilit mo yung sayo na parang yun ang sinabi ng Diyos, pero hindi naman. Huwag kayong magpapatato. Nakasulat yan sa Bible, ayan. Basahin nyo, ayan. Dogmatic yun, ang tawag doon. Ipipilit mo lang kung ano yung nakasulat, pero hindi naman naintindihan kung bakit sinabi. Kaya natin kinukuha yung context. Context. Bakit sinabi? At ano yung sinasabi? Sino yung sinasabihan? Kung hindi naman ikaw yung sinasabihan, bakit mo ina-apply? Nagigit natin. So, ang daming issue. Halimbawa, isa pa is, marami nagtatanong sa akin, "Pastor, bakit baka yung mga born again kumakain ng dugo? Nakasulat sa Bible, hindi ka dapat kumakain ng dugo o ng baboy." Ganyan. Context is king. Basahin mo yung Bible, maiintindihan mo bakit ipinagbabawal. For example, sa pagkain ng baboy o ng mga gumagapang, yung mga seafoods. Unang-una, ang baboy ay talagang marumi. Kaya nga tinawag na baboy eh. Tinan mo yung katabi mo. Ano na yan? Marumi ba yan? Hindi ko sinabing baboy marumi. Ang context, marumi. Okay? Hi guys! Okay, ang context is pagkain ng baboy. Ang baboy, marumi. Pag ginamit mo yung observation, gamitin mo yung who, agad, who? Sino kausap? Mga Hudyo, mga Israelita. Sino yung binabawalan na kumain ng baboy? Ikaw ba? O, hindi naman ikaw, di ba? Hindi naman ikaw Ang binabawalan, mga Israelita. Ang tanong, Israelita ka ba? Hindi. O anong tawag sa atin? Gentiles. Hindi tayo sakop noon, law na yun. Ngayon, having said that, bakit ba hindi mo dapat kainin yung baboy? For health reasons, hindi spiritual reasons. For health reason, kung meron kang diabetes, mataas cholesterol mo, marami taas ang purine mo sa katawan, yung may gout ka, huwag mong kainin kasi yan ang nagkukos. For health reason, hindi spiritual reasons. Halimbawa, yung mga seafoods. Bakit sinabi sa kanya, huwag niyong kakainin yan, yung mga alupihan, yung mga hipon. I-google lang ninyo, ano ba sila? Ang tawag sa kanila, silang ipis ng dagat. Kumakain ba kayo ng ipis? Hindi, di ba marumi yung ipis? Bakit yung hipon, yung seafoods, yung kinakain natin? Nagaget natin? Hindi pinapakain sa kanila kasi marumi. Hindi ibig sabihin, kasalanang kumain, kasi tingnan nyo ito nung pinag-aralan namin ito, ang tawag dun sa course, creation science. Yung Bible tsaka yung science, pinagkukumbine dun sa course. Nung time na inilipat sila mula Egypt hanggang Promised Land, isipin mo, 40 years hindi sila naliligo.
Pero sabi ng Bible, hindi dumumi ang kanilang damit, hindi nila kailangang maglaba, hindi bumaho, hindi naubos ang kanilang sandals man lang sa kalalakad sa wilderness. Pinipreserve sila ng Panginoon. Kaya napakarami dun sa Leviticus, o huwag kayong hihipo ng mga namatay na. Bakit daw sila pag pinahihipo ng namatay na? Kasi anong meron dun sa mga namatay? Germs. Pwede maging virus, mag-bacteria at mag-spread out. O kaya sila pinapaiwas. Kahit nga alam nyo, pati yung hygiene, itinuro sa kanila. Huwag kayong tatae sa tabi ng tent ninyo o sa loob ng tent ninyo. Pupunta kayo sa labas, maghukay kayo doon, gumawa kayo ng kasilyas. Tinuro sa kanila ng Diyos. For sanitary purposes. Bakit? Anong meron doon sa mga dumi? Bacteria. Everything is about preservation ng kanilang physical para marating nila yung kanilang destination sa promised land. Kaya tayo ganito. Pag ituturo nyo na, sabi sa Bible, kasi hindi pwede, kasi kumakain ka, di ko pupunta sa langit. Out of context yun. For physical purposes, kung bakit hindi ka pinapakain. At sino yung hindi pinapakain? Mga Israelita. Kaya tayo, Gentiles tayo. So naiintindihan natin, ay kaklasify natin. Okay? Pero kung Hudyo ka, tingnan nyo, ang Hudyo, tsaka yung mga Muslim, diehard talaga yan. Haram ang tawag nila dyan. Okay? Talagang karumal-dumal. Ayun, ang translation karumal-dumal. Pero tayo, hindi naman tayo ganun. Naku, nagaget ninyo? Context. Yung sa Ten Commandments, kasali tayo doon. Okay. Sasagutin natin yan in the future, sa application. Okay, tandaan mo yung tanong mo, hindi ko sasagutin ngayon, ha? Mawawala tayo dun sa Pero dadaanan natin yan. Kapag nag-observe, gagamitin nyo yung tanong, sino ang kausap, sino ang sinasabihan. Sa Bible, meron tinatawag tayong dalawang klase ng truth. Isang personal truth, isang general truth. Ang general truth is applicable sa lahat. For example, God's love. Ang God's love, hindi mo pwedeng sabihin na, ako lang ang mahal ni Lord, hindi ka mahal ni Lord. Hindi Sabi sa Bible, God so loved the world. So anything na nasa world, mahal niya. Yun yung general truth. Pero meron tinatawag din na specific truth na isa lang ang kinakausap dito. Si Job. Kaya minsan nagsasabi, ako'y parang si Job. Hindi ka si Job, yung pangalan mo. Huwag mo sinasabi na lahat ng problema nasa iyo. Sabi ng Bible, isa lang si Job. Therefore, hindi ka pwedeng maging Job, second Job. Hindi mo pwedeng i-compare ang sarili mo kay Job dahil yung trials mo, hindi malayong-malayo sa pinagdaanan ni Job. At hindi na tayo susubukin ng Diyos beyond dun sa dinanas ni Job. Okay? So may mga specific truth na applicable lang yun para sa'yo. Na may mga verses na pag binasa mo, applicable sa lahat, pwede mong i-apply sa lahat, at meron lang yun applicable para sa sarili mo. Meron ganon. So, pipiliin natin yon sa application. Okay? Sa ngayon, babalik tayo sa interpretation. Natututo ba kayo? Natututo? Hindi kayo natututo, umuwi na kayo. Okay, so, ito. To know what God actually said, kung ano talaga yung sinabi. Walang dagdag, walang bawas. Avoid taking verse out of context, understand the original meaning before applying it. Unawaing mabuti kung ano talaga yung ibig sabihin bago i-apply at ituro sa iba. Napaka-importante nito. Sumunod, letter B, to avoid false teaching. Pag hindi mo naintindihan yung nakasulat, nagkakaroon ng tinatawag na false teaching kasi tinuturo mo yung mali. Ang dami ng church na nagtuturo ng mali dahil out of context yung kanilang binabasa. Hindi basta-basta natin dapat intindihin. Kaya meron tinatawag na may mga doctrines, ibig sabihin ng doctrines, ito yung pinapaniwalaan ng iba, ito yung pinapaniwalaan ng ganito, ito yung pinapaniwalaan natin. Na talagang isinegregate na natin sa sarili natin, this is who we are. Ito yung statement of faith natin.
Okay? Dahil nagkakaroon nga ng mga maling teaching. Dahil mali yung interpretations. Many errors come from misinterpreting scriptures. Kapag ka na-misinterpret mo yung scriptures, doon pumapasok yung error. Okay? Yung mga mali. Satan himself quoted scriptures incorrectly. Kaya hindi ko mo madaming alam na verse sa Bible o nakaka-quote ng Bible, magaling na at tama. Kasi si Satan nga, ang daming beses niya yung kinote kay Jesus dun sa Matthew chapter 4. Okay? Di ba, no, yung encounter nila, sabi ni Satan kay Jesus, kung ikaw talaga anak ng Diyos, tanggalan mo ng antok tong mga estudyante na to. Hindi yata yun ang sinabi. Hindi yata yun ang sinabi. Okay. Ang sinabi gawin mong tinapay ito. Kasi bakit sinabi yun ni Satan? Kasi nakasulat naman sa Bible. Pero out of context yung application. Ngayon, ano yung tamang context? Yung sinabi ni Jesus. So sabi ni Jesus, oo, nasa sulat, pero nasa sulat din naman, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Meron namang noodles, di ba? Meron namang rice. O bakit tinapay lang? O nang sinabi, man shall not live by bread alone, but every word that comes out to the mouth of God. Yun yung tamang context. Na minsan sarili mo, halimbawa, ito, nakakatawa to. Hindi ko alam kung napanood nyo ito sa Reels o sa YouTube. Merong African pastor pumunta dun sa dagat na malakas, may 2 tungkod, di ba? Naka-video pa, naka-live. Bibiyakin niya yung dagat, umahon ng malakas na luha. Takbo ng takbo, sir, tulungan niyo ako. Hindi naman siya si Moses, bakit magagawin yun? Nakasulat dun sa Bible, pag ikaw may faith, makahawa ka man ng kamandag, kagating ka man ng ahas, makainom ka man ng lason, hindi ka mamamatay. Tingnan nyo, kadaming pastor na nagpatuka sa ahas na matay. Hindi, no kidding. Kasi out of context yung application. Yun, applicable lang yun kung ginagawa mo yung mission, hindi mo china-challenge si Lord o kahit sino man, kinagat ka ng ahas. Si Pastor Albert, okay? Nakagat yun ng Philippine Cobra. Nagpipray sila, nakagat siya ng Philippine Cobra. Iginanyan lang niya yung ahas, parang si Paul doon sa Bible. Lumusong doon sa ilog, tapos lumuhod. Iniintay ng mga tao, mamatay na siya. Hanggang ngayon, buhay pa. Hindi mo na siya natakot. Ganun din nangyari kay Paul, di ba? Ilang beses siya nakagat, ginanon lang niya yung Kasi protection ka ng Lord. Pero sadyain mo yun, mamamatay ka kasi law of nature yun eh. Amen? Nagaget natin yun? May law of nature, may law of God, may law of nature. Sabi ni Satanas, kung anak ka talaga ng Diyos, tumalong ka dyan. Alam ni Jesus yung law of nature, hindi niya sinabi na sasapuin siya ng angel. Kahit alam niya, sasapuin siya. Ilalabanan mo yung gravity. Di ba sabi niya, nasa sulat, huwag mong tuksuhin ng Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, tinetempt mo si Lord kapag challenge mo yung kanyang authority. Mali yung application. Kaya tama yung pag-quote ng verse, yung application is mali. So ito yung napiprevent natin pag tayo nag-aaral nito. Hindi ka lang basta quote ng mga verse. Halimbawa, sister, ikaw muna sa mag-exhort ka sa offering. Pag offering, babasahin, Malakay, chapter 8. Ibigay ninyo ng buong mga po. My goodness me, offering ang pinag-usapan. Paano ka napunta sa tithes? Out of context. Nagaget natin ito mga kapatid. Offering, napakaraming verse sa offering. Pero bakit ang ginagamit lagi yung Malakay, panakot pa? Okay? Para lumaki lang ang bigayan sa church, maraming church na nanakot. Pag di nyo pupunta kayo ng impyerno, may magnanakaw ba pupunta ng ganun. Hindi yun ang tama. Ang tama, alamin natin yung application, yung context. Observe. Paano tayo nag-observe? Meron tayong 5W, 1H. Pag nag-observe, wala kang gagawin kung hindi mag-observe. Very good. Okay. Pag nag-observe, walang gagawin, mag-observe.
Kahit ano makita mo, isang tabi mo dahil ang role mo, ang trabaho mo, observant ka. Okay? Ngayon, nandito na tayo sa interpretation. Letter C, to apply God's word properly. Paano mo i-apply kung mali ang observations mo? Interpretations comes before application. Hindi mo pwedeng i-apply ang isang bagay nang hindi mo na i-interpret kung ano. Halimbawa, sinabi ko sa inyo, di ba, nasa observation kayo, interpretation, i-apply nyo. Di ba nagugulo kayo? Ano bang ibig sabihin niya? Pastor, nag-exercise lang ako eh. Oh. Pero iba, iniisip nyo kagad, pinatatayo ako ni Pastor. Bakit yung iba, hindi tumatayo? Di ba? Observation. Ano ba talaga yung gustong gawin? Halimbawa sa issue, napunta ka sa church. Ang dami kagad may application eh. May nagbubulungan, tapos nagtatawanan nang dumating ka, tumahimik sila ako, pinag-uusapan ng mga ito. Kaya ang daming may isyong ganun sa church eh. Hindi nag-observe. Ikaw lang ba ang tao sa church? Meron ka pang asawa, meron ka pang umiiba pang tao, di ba? O baka may pinag-uusapan silang sensitive na bagay na hindi dapat marinig mo, tapos iisipin mo kagad, kung pinag-uusapan nila. O, interpretation yun, in-apply mo kagad sa sarili mo. Kaya walang observation muna. O, di ba? Observation. Ayoko rin sa mga yan. Guilty talaga sila. Ako lagi pinag-uusapan ni na pastor. Okay. Interpretation comes before application. We must understand the message before living it out. Unawain mo munang mabuti yung message, yung mensahe, bago mo ito magawa. Tingnan mo, yung nakaget talaga na gusto kong magpatayo, tumayo. Pero nung una, ano ba sinasabi ni pastor? Huh? Sign language yun. Kasi yung message, ikinukonvey natin through many forms and factors. Okay? Yung madaling maintindihan in forms of verbal. Kung si Lord merong mensahe sa atin, gumagamit siya ng verbal. Gumagamit siya ng written. Diba? Kaya tayo nagte-text, hindi lang puro call. Kung alam mo na galit yung kausap mo, tinitext mo na lang kasi ayaw mo na madinig yung boses niya. Or, nagpaparamdam ka na lang, hindi ka na lang nagsasalita. Kasi buti pa yung tahimik. Pag tahimik ka, mas natitreaten yung mga kasama mo sa bahay. O, tahimik ngayon ng may bahay. Sigurado galit yan. O, nagko-convey ng message. Pero iba naman, biglang yung sumasabog, yung galit na galit. Napakarami. Tapos, sa ganun din sa scriptures, yung mensahe, dapat mo munang maintindihan. Paano mo i-apply? Nagiget natin? Context is king. Principles of biblical interpretation. Ito na. Magtanong. Ano yung itatanong mo? Gamitin uli sa observation. Who is speaking? Sino yung nagsasalita? Sino yung nagkukwento? Sino sa inyong ilang beses nang nakabasa ng Book of Acts? Basa nyo na? O, may tatanong ako sa inyo, sino ang sumulat ng Book of Acts? Yung mga nagbasa na. Hala! Grabe, si Paul daw nagbasa. Basahin yung Luke chapter 1, verse 1. O yung Acts chapter 1. Tingnan nyo, Acts verse 1. Hindi nyo ba napansin, magkasunod yung Luke tsaka yung Acts? Sino sumulat? Si Luke ang sumulat ng Book of Acts. Pero, hindi niya natapos kasi nag-away sila ni Paul. Nag-break sila. Nung nag-away na sila, itinuloy ni Paul yung kalahati ng Book of Acts. O, yun yung power ng observation. Sino yung sumulat?
Paano nyo malalaman yon? Kasi pag si Luke yung nagsasabi, eto, basahin nyo yung, pag binabasa nyo yung Book of Acts, makikita nyo yung kaibahan. Nung nabasa ko to, bakit na iba na yung sentence? Bakit nagkaganito na yung form ng pagsusulat? Yung pala, iba na yung author. Si Apostle Paul na yung kalahati. Kung saan tapat sila nag-away, huminto si Luke. Itinuloy naman ni Apostle Paul. Kaya ganito sa ministry, kapatid, pag ikaw umayaw ka, may magtutuloy din yan na iba. Kaya hindi mo pwedeng pagmalakihan si Lord na pag malis ako dito, wala na. Yun mo sabi sa'yo, si Jesus nga namatay, may nagtutuloy ng ministry. Di ba? Kaya wag tayong padaya sa pride. Okay? Si Luke, pinalitan ni Paul. Silang samantalang nagme-mentor lang dati kay Paul, si Luke. Okay? Sino yung nagsasalita? For example, sa Matthew chapter 5, yung the parables, hindi siya parable, yung the beatitude. Sino ang kausap doon? Pag iniobserbahan ninyo, ang kausap doon ay sino? Mga disciples. Ang disciples ang tinuturoan ng beatitude, hindi mga unbeliever. Okay? The beatitude. Sino yung nagsasalita? Si Jesus. Okay? Para kanino yung mensahe? Yun. Pag tinanong nyo na, para kanino ba to? Ang kausap, mga disciples, pero nung binabasa mo, para kanino itong mensahe? Para sa mga disciples. Disciples ka ba? Hindi ka disciples? Di ba, nakukonfuse kayo? Kasi observation. Hindi mo ma-apply isang bagay, nalilito kayo. Yung kanina sa Ten Commandments, dun sa tato, sinong kausap doon? Hindi ikaw. Pero sa New Testament, kasama ka na doon. Kung kinukonsider mo yung sarili mo na disciple, tinawag ka ni Lord, kasama ka na doon sa conversation. Doon sa application, ito pala yung pinagagawa sa akin. Dahil consider ka na kasama doon. Pero sa observation, ihiwalay mo muna yung sarili mo para maintindihan mo yung pinag-uusapan. Kasi pag isinama mo kagad yung sarili mo, pipilter mo lang yung mga bagay na madali. Kasi kasama ako dyan Bakit kukunin yung mahirap? Kaya ang gagawin mo muna, observe. Para wala kang bias sa application. Observe, interpret. Sa interpretation, sino nagsasalita? Kanino ito isinulat? What is happening in the passage? Ano yung nangyayari? Ano yung kwento? Ano ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung pinagdidiskusyonan nila dito? Alamin mo muna. Bago ka sumabat, bago ka magpaliwanag, alamin mo muna. What comes before and after the verse? Ito pa yung isa. Kaya importante, wag lang babasa na isang verse, alamin muna yung itaas, alamin muna yung ibaba. So, meron akong ipapakita sa inyo para makita natin yung interpretation dito. Okay. So, sino sa inyo naniniwala na dapat lahat ng nakasulat sa Bible sinusunod natin? I-apply mo. Taas kamay. Lahat ng nakasulat, i-apply mo, gagawin mo. Sigurado kayo? Sigurado kayo? Ayan, may kanya-kanya na tayo interpretation, no? Okay. So, tandaan natin ang rules. Bago mo i-apply, alamin mo yung context. Ito, kung may Bible kayo, basahin nyo, Colossians chapter 2, verse 21. Colossians chapter 2, verse 21.
Ano sabi? Colossians chapter 2, verse 21. Huwag kumain, huwag humipo. Ano pa? Do not touch. Don't handle. Don't taste. Okay, kaya nyo ba i-apply yan? Huwag kayong titikim. So, alamin natin yung context. Basahin natin yung itaas, basahin natin yung ibaba. Sige. Sige. Pwedeng pumasa ng isang malakas po. Sige po, pakibasa, Esther Lalin. You have died with Christ. Sige po, tama. You have died with Christ, and He has set you free from the spiritual powers of this world. So why do you keep on following the rules of the world, such as don't handle, don't taste, don't touch? Such rules are mere human teachings about things that deteriorate as we use them. These rules may seem wise because they require strong devotions, pious self-denial, and severe bodily discipline. But they provide no help in conquering a person's evil desires. Okay, kita nyo? Pag hindi mo naintindihan yung context, mali ang applications mo. Sabi sa Bible, huwag akong tumis. Bakit pumapayat ka, sis? Kasi nabasa ko sa Bible, do not taste, kaya di ako tumitikim. Hindi lahat ng nabasa na i-apply mo, kapatid. I-filter sa observation para mag-get mo yung context. So, ang context pala, kasi yung mga taga-Kolosas, alam mo, masyado silang mapamahiin. Na alam mo yun na kailangan pagkakain kayo, nagugas kayo ng kamay. Hygiene, itinuro yan sa Leviticus. Kaya dala-dala nila yon. Tapos yung mga tao, gutom na, pakainin kasi hindi pa kayo nagugas ng kamay. Walang tubig. Paano kakain? Walang tubig, hindi nagugas ng kamay. Paano ganito? Tapos, sabi ngayon, marami silang ini-insist na hindi pwede. Kaya sabi ni Paul, hindi nyo ba alam na kapag namatay na kayo sa Panginoon, pinalaya na kayo? Nawala na yung tali ng kasalanan. Bakit pa kayo nagpapaalipin sa mga law kung patay ka na? Di ba? Sino may insurance dito? Life insurance. Di ba? Pag patay ka na, makukuha mo na insurance. Hindi ikaw ang kukuha, yung pamilya mo, makukuha. Kasama dun sa role. Pag ikaw ay may life insurance, nagkasakit ka ng stage 4 cancer, halimbawa, or namatay ka ng 3 seconds, clinically dead, bigla ka nabuhay, babayaran ka ng insurance company. Kasi namatay ka na eh. Nagiget natin? Gusto niyo yumaman, mamatay ka. Hindi ikaw yayaman, yung, kawawa ka, mag-aasawa ng iba yan. Asawa mo. Ano yung sinasabi ni Paul? Lahat ng patay na, hindi na sakop ng kautusan. Kaya pag nasa Panginoon ka, yung mga bawal-bawal, hindi ka nasakop ng mga bawal-bawal kasi patay ka na sa Panginoon. Kaya dapat mo na, sabi, mag-mature ka sa pananampalataya kasi hindi na yun ang dapat sinusunod natin. May iba pa tayong mas naising desire, yung will of God. Hindi yung law of man, yung mga rules, kung hindi yung will of God. Nakukuha natin yung context. Kaya pag in-apply mo sa sarili mo, madali pala. Bakit dumali? Kasi hindi naman pala ako ang kailangan sumunod eh. Dahil yung rules, yung law, binayaran na lahat ng Panginoon. Ang kailangan ko lang sundin, hindi yung law, sundin ko si Lord. Nagaget natin? Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo ba alam, ang pagsunod sa akin, I am low and meek, easy. Carry my burden, I will carry your burden and take my cross, for me is gentle and my burden is light. Nagiget natin yung context, makukuha natin yung proper context. Okay, sumunod. Ito. What comes before and after the verse? Halimbawa, for example, Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ. So wag ito gamitin natin. Ang gamitin natin, yung my God will supply all. Anong version? Sinong may kabisado nun? My God shall supply. Philippians 4:19. Verse nyo ba yon?
And my God will supply all your needs according to His riches and glory. Ang daming Christian nagko-quote noon at favorite nilang version. Pero ano yung context noon? Paano isusupply ni Lord yung needs mo? Yung context. Pag binasa nyo yung mga verse, yung mga Bible promises na yan, tingnan nyo yung context. Ang context ng Philippians chapter 4 is about charity. Ano yung charity? Yung mga taga-Philippians, walang-wala na, pero tumutulong pa sila dun sa ibang mga church. Yung kakainin na lang nila, ipinadala pa nila doon sa Macedonia. Yung alam niyo, yung pare-parehas na mayroong taggutom, pero nagagawa pa nilang tumulong. In return, sabi ni Paul, dahil ganyan yung attitude ninyo, and my God will supply all your needs. Pero yung mga kuripot, di nagbibigay. Anong sabi ng Bible? Yung mga tikom, ang mga kamay ay lalong, at yung mga bukas palad ay lalong, ay, alam mo na, tingnan mo yung katabi mo. Diba, nakukuha natin yung context ngayon. Pag yan ay pahirap ng pahirap ang buhay, alam mo na, madamot yan. Simple lang naman yun pagka ikaw, talagang ikaw bukas puso kang tumutulong. Okay? Papayamanin ka ni Lord kasi pagdaan dito, binibigay mo din sa iba. Hindi ka mauubusan. Ganun yung context nun. Pero hindi din naman sinabi sa Bible, magpauto ka. Alam mo naman, may mga lintalang na nag-aabang lang na lagi nang may dumugo sa'yo, sisip-sipin na naman, matuto ka kasi hindi kasalanan din ang maging tanga. Alam niyo yun? Malaking kasalanan din yun. Basahin niyo sa Bible. Nasa Proverbs, Ecclesiastes. Oo, ganun. Kahit nga yung mangako sa utang ng iba, kasalanan, sabi ni Solomon huwag kang magiging garantor ng ibang utang dahil naku po. Sanabi niya sa Bible, hindi ako misabi noon. Kaya matalino rin. Okay? Matalino rin tayo. Dapat alamin natin yung tamang context. Dahil kung walang context, mali ang applications natin. Natututo po ba kayo? Okay. Ito, context enduring all circumstances. Number 2, Scriptures interpret Scriptures. At tandaan natin, ang rules, let Scriptures interpret Scriptures. Meron akong interpret sa inyo. Okay? So pag-aawayin ko kayo ngayon, pero magbabati din tayo mamaya. Okay. Sabi nila, ang Bible, maraming contradiction. Sino naniniwalang may contradiction sa Bible? Taas kamay. Contradictions? Sino naniniwalang walang contradiction sa Bible? Taas kamay. O sino yung walang pakialam? Huwag magtaas ng kamay. Okay. Okay. Okay, Matthew chapter 7, verse 21. Okay, so i-divide natin itong group. Itong group na to, itong right ko, kayo ay Matthew 7, 21. Itong kabila na to, yung nasa gitna, meron lang kayo kaya taga-awat. Pag nagtawidan ito, alam niyo na gagawin niyo. Okay. Romans chapter 10, verse 13. Kayo, Luke chapter 7:21, Romans Chapter 10, verse 10:13. Okay. Okay, so basahin muna natin ito. Romans 10:13. Sige po, pakibasa ninyo. Okay? Romans 10:13, sige. Romans 10:13, sa Tagalog. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat
Okay. So, ang sabi, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. Tama? Lahat. Babasahin natin. Luke chapter? Matthew? Okay. Sige, pakibasa ng isa. Okay. Hoy, kayo nasa gitna. Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Sabi dito, lahat ng tumatawag, maliligtas. Sabi dito, hindi lahat ng tumatawag, maliligtas. Sino nagsasabi ng totoo? Ha? Okay. Matthew, huwag niyong pakialaman yung kanila. Focus kayo sa inyo. Okay? 7:21. Anong sabi ng 7:21? 21, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Okay. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Okay. Basahin dito uli. Ano sabi? Oh, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sabi naman dito, those, not everyone. O sino nagsasabi ng totoo sa kanila? Ito o ito? Sino nagsasabi? Oh, ano? Nagugulo na ba utak nyo? Pag hindi kasi nagulo, hindi nyo maiintindihan. Okay? Kaya ganun din si Lord eh. Pag yung buhay mo hindi naging miserable, hindi mo na-appreciate yung grasya niya sa buhay mo. So yung salita ng Diyos, kailangan makapture muna yung attention mo. Okay, tandaan natin yung principle. Number 1, observation. Number 2, interpretation. Nasa interpretations tayo. Huwag kayo nag-i-interpret nun yung ginawa yung observation. O observe ninyo yung verse. Tingnan natin mamaya kung magkakontra. So observation, ito, obserbahan natin, gamitin natin yung observation. Si Brother Alvin, may sinasabi siya. Tayo kay paliwanag mo yung observation. Sige. Uh-huh. Mm-hmm. They come to you in a sheep clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Mm-hmm. So, dun sa context ng 21, ang pinapatamaan dito yung mga false prophet. Mm-hmm. Kasi nagbabalak kayo sila sa sheep, Mm-hmm. sila ferocious wolves. So, inside. Uh-huh. Ano, tama sagot mo o mali? Tama lang po. Kasi kung ano yung puno, yun ang bunga. Yung ano dito eh. Mm-hmm. Mm-hmm. So kung ano yung pastor namin, Mm-hmm. kung ano yung kultura namin, Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, bibigyan natin siya ng point. Balik muna tayo dito. Sino magdidepende ng ano dito? Observation. Romans 10:13. Sige. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Mm. If you check the previous verses of this, lalo na yung 10:9, Mm-hmm. sabi niya sa 10:9 kasi, if you declare with your mouth that Jesus is Lord, and you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ibig sabihin kasi, once you call the name of God, but you need to express the power of God Mm-hmm. Mm-hmm. to yourself. Like, you believe, must you believe in your heart that God is the powerful God. That's why if you see here, everyone who falls, kailangan mabitin natin sa mga previous verse na sinasabi dito na
Mhm. Okay. So, yung gitna, anong verdict ninyo, mga juries? May contradiction ba yung dalawa? Bakit wala? Oo, pero bakit nga walang contradiction sila? Okay, context is king. Huwag kayong lalayo dun sa pinag-uusapan natin. Yung tumatawag at hindi tumatawag. O parehong tumatawag, isang maliligtas at isang maliligtas. Okay, so gamitin natin yung observation. Okay, ready? Sa What WWWH, tingnan natin, unang-una, yung mga dogmatic, ito lang ang sasabihin sa inyo. Eh, sino ba papakinggan mo? Si Jesus o si Paul? Ito, si Team Jesus, ito si Team Paul. Kaya sabi nung iba, kay Jesus ako. Sabi ni Jesus, hindi lahat. Kaya hindi ako maniniwala kay Paul na nagsasabing lahat. Tandaan ninyo, ang wordings, meron tayong mga tinatawag. Synonyms, antonyms, ano pa? Ano pa? Homonyms. Okay. Marami. May mga form ng salita na magkaiba yung terminology, pero iisa yung meaning. Sabi ng verse, pag bumasa ka lang ng isang verse, 21, hindi lahat maliligtas. Kaya nga tayo merong observation. Ano yung observation? Up and down ng basa. Para makuha mo, sino ba yung sinasabihan na hindi maliligtas? Yung tumatawag na to, sino yung sinabihan ni Jesus na hindi maliligtas? O yung mga false prophet. Bakit anong ginagawa nila? Pag ginamit nyo yung 5W, anong ginagawa nila? Ginagamit nila sa personal gain yung pangalan ni Lord. Kaya hindi lahat ng nagsasabi, hindi lahat ng pastor na magaling sa Bible, pupunta sa langit. At kung itong pastor na to hindi pupunta sa langit, eh how much more yung tagasunod? Kaya yung bulag, umaakay ng kapwa bulag, pareha silang mahuhulog saan? Sa bangin, sabi ng Panginoon, you shall know that tree by its fruit. Okay. Bumalik tayo sa Team Paul. Sabi ni Paul, lahat ng tumatawag maliligtas. O sino ba yung sinasabihin yung lahat? Yung mga taong feeling nila hindi sila deserving dahil hindi sila nakaabot dun sa panuntunan ng law. Sabi nila, kahit paano gawin namin talagang kulang. Kulang din namin magawa. Hirap na kami sumunod. At saka isa pa, Romans yun eh. Hindi naman yun Jewish. Gentiles sila. Kasabi ng mga Jewish, ang makakapasok lang yung mga anak ni Abraham. Sabi naman ni Paul, ako nga, anak ako ni Abraham, hindi yan ang interpretations niyan. Ito. Sabi sa Bible, lahat basta nanggaling sa iyong puso, tinawag mo siya, dahil hindi niya tinatanggihan, lahat ang tumatawag sa kanya. Therefore, ano yung kaibahan ng dalawa? Nagkakatalo saan? Sa puso. Yung isa for business, yung isa is yung pagnanais talaga na makasunod sa Panginoon. Ngayon, may kontrahan ba yung dalawa? Wala. O yung jury, umuwi na kayo. Di ba? Context is king. Ang Bible, walang contradiction. It's been tested many, many times. Magkaiba yung salita, iba yung words, pero ang ibig sabihin, iisa. Okay? Kailangan mo lang i-scrutinize, gamitin mo yung power of observation. Okay, na-get natin? Natututo kayo? Okay. Ito pa, number 3, consider historical and cultural background. Ano yung cultural at saka yung historical? Napaka-importante nito. Sa mga modern times, hindi mo pwedeng ituro yung kultura ng Israel sa Western. Tingnan nyo, halimbawa, sabi ko kanina,
yung culture, napakalaki ng factor nito kung paano natin ini-interpret yung Bible. Nung nag-start ako na mag-training ng discipleship, alam nyo, turo sa amin, bawal lang nakamaong. Ng jeans. Dapat seda. Dapat lagi ka naka-long sleeve. Kaya pag nakita niyo yung mga old picture ko nung batang-bata pa ako, nakataki, nakaganon. Tapos, nung napunta na ako ng UK, hala, yung mga pastor dito, naka-short lang, nagpipreach sila. Paano nangyari yon? So, paano nangyari? Nakalimutan ng mga pastor sa Asia yung culture. Hindi na ituturo yung culture. Ano yung culture? Yung interpretation sa application ay nakadepende sa culture. Dito, tingnan nyo, halimbawa ako, magpahaba ako ng buhok at magpatato ako, atin pa ba kayo ng service? Tingnan nyo yung mga puti, naka-short sila, may tato, mahahaba ng buhok, parang hindi naliligo yung mga pastor nila. Pero ang daming mga gusto nila. Diba? O maghikaw kaya ako, atin pa kayo? Kung nakahikaw ako, parang si Brother Cesar. Diba, culture? Ay, parang hindi magandang tingnan sa pastor. Ay, culture yon, hindi yun sinabi sa Bible. May sinabi ba sa Bible na bawal maghikaw yung pastor? May sinabi? Meron, wala? Sigurado kayo, lalabas ko yung verse. Oh, kita nyo, di ba? Meron. Pero dapat maintindihan din yung context. Okay, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko, yung application. Okay, Exodus 21, verse 5 to 6. Galit pati microphone, ayaw na akong pagturuin. Okay, basahin natin Exodus 21, 5 to 6. Pakibasa ng malakas. Exodus 21, 5 and 6. But if the servant declares, I love my master and my wife and children and do not want to go free, then this master must take him before the judges. He shall take him to the door of the doorpost and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life. Okay. So, here it is. Yung sasabihin, ito, lagi natin sinasabi, merong different types of view. Ang interpretations ay nakakatanong lagi kung sino yung nagpapaliwanag. Sa conservative point of view, hindi ka dapat magsusot ng hikaw kasi based dun sa Bible, ang pagsusot ng hikaw ay isang uri ng pagiging alipin. Ang tanong, alipin ka ba o hindi? Hindi na. So, dapat di ka nagsusot ng ikaw. That's conservative. Sa liberal theology, ang isang tanong, Israelita ka pa para i-apply mo itong verse na to? Hindi. Kahit maglagay ka ng hikaw sa ilong sa dila, sa pusod mo, who cares? Nagiget natin ito? Nagiget? It's up to you kung kaya mong dalin. Preference mo yon. Pero theologically, it's your choice kung bakit mo ito gagawin. For me, meron ako niyan dati, pero ayoko na. Okay? Hanggang ngayon, may butas pa yung ko. Yung tenga. Ito, nag-hikaw din ako dati. But, for me, kaya pag naiintindihan ninyo, may mga interpretations na ituturo natin sa iba na yung pala, preference mo lang. Kasi lumaki ka sa conservative, meron namang ibang liberal na lumaki lang sila sa liberal, kaya masyado silang ganun. Pero ang dapat nating makuha yung context.
Akala ba natin lalaki lang ang pinagbabawalan? O basahin niyo yung Timothy. O, sabi 1 Timothy chapter 2, verse 9 and 10. Para makuha natin yung context. 1 Timothy chapter 2, verse 9 and 10. Okay. 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4. Sige, lista ninyo. Wala yan sa mga subject natin. 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4 and 1 Timothy chapter 2 verse 9. Sige, sinong babasa? Malakas na pagbasa. 1 Timothy 9. I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes. Okay. Okay. So, dito muna tayo, 1 Timothy 2 and 9. Alam nyo, pag conservative ang nagtuturo, kaya alam nyo, bakit may nakita na ba kayo mga born again ang haba ng buhok? Tapos puting-puti ang damit nila? Wala pa kayo nakitang ganon? Ha? Ang dami. Ang Jesus Miracle Crusade. Ganon. Ang Pentecostal Church of Christ, Philippines, ganun sila. Kasi ang theology nila is conservative at pag pinag-usapan natin yung kung paano natin ina-apply, nagkakatalo kung paano mo ininterpret. Lahat ng nababasa mo sa Bible, kailangan scrutinize mo ng observation. Dahil kung hindi, mali yung applications nito. Kaya magugulat ka, yung iba talagang sobrang haba ang buhok, hindi sila talagang nakasaya lang ang damit nila, yung mga ganong klase ng mga conservative type. Pero sinabi ba talaga sa Bible na bawal magpaputol ng buhok? Bawal ang may alahas? Sinabi ba talaga ito sa Bible? Well, sinasabi, pero pag hindi natin naintindihan yung context, bakit sinasabi na bawal, actually hindi binabawalan. Sabi ni Peter, o kayong mga babae, huwag nyo lang hangadin na magsuot kayo ng magagandang mga damit at mamahaling mga alahas. So, pag binasa mo yun, ininterpret mo, pag binasa mo sa Tagalog, bawal magsuot ng magandang damit at saka ng mamahaling mga alahas. Yung mga high-end o luxury. Ang context, pag binasa mo, hindi bawal. Kung hindi ang attitude nila, kahit masama ang ugali nila, basta maganda ang damit nila, pasado sila sa church at kay Lord. Kaya sinabi ni Peter, alam nyo ba, hindi tumitingin ang Panginoon sa panlabas? Bakit ang pinagkakaguluhan ninyo, yung maghabang buhok, yung magagandang damit, pero ang ugali ninyo ang papangit? So therefore, kung magandang ugali mo, pwede ka magsuot ng maganda. Yun ang context. Sa Peter, tingnan niyo sa Peter, 1 Peter chapter 3, verse 3 and 4. Tingnan niyo, para mas malino natin. Let Scriptures interpret Scriptures. 1 Peter chapter 3, verse 3 and 4. Yan ang rules sa pagkuha ng context at interpretation. 1 Peter 3, 3 and 4. Sige, pakibasa ng isa. Oh, kita nyo? Context is king.
I don't need to explain, si Peter mismo ang nag-explain kung bakit. Sabi ni Peter, wag lang naman puro magagandang alahas, mamahaling bag, mga signature, sapatos, damit ang i-desire ninyo, kundi mas magandang suot yung humility, gentleness, humbleness. Therefore, hindi binabawal yung pagsusuot ng alahas. Ang sinasabi, bakit ba puro kaya sa masamang ugali mo? Kasi nai-stress. Kailangan may maipakita akong bagong damit sa church. Ako pa naman ang worship leader, kailangan shine ako. Kaya nakikipag-away dun sa trabaho kasi gusto niya bonggang-bongga siya. Kaya pagdating dito sa church, stress na. Kaya lahat kaaway na. What's the whole point ng pagsaserve natin kung inaaway natin lahat? Yun yung context. Nagiget natin? So, kaya merong isang religion, nung bago-bago ako nag-start nito, okay? Ang Jesus Miracle Crusade, nagbabawal sila ng mga babae member, merong alahas. So during ng crusade nila, mga message nila, pinapakonfiskate talaga lahat ng alahas. Kaya papagawa ko yan dito, sino mga alahas dito. Tapos, na-discover na lang ng mga nag-ano na, yung palang mga Almeda, meron pa silang jewelry pawn shop, yun ang business nila. Alahero pala, kaya pala pinapakuha sa mga member. Masama sa inyo yan, sa amin mabuti. Nakikita natin ito mga kapatid. Pag hindi mo naiintindihan, sunod-sunuran ka doon sa mga pastor ng mga buhaya. Kaya ang daming nauuto, naluloko, kasi hindi nila naiintindihan yung context ng pinag-uusapan natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, malapad ka. Mapalad ka. Hindi malapad, mapalad. Okay? Di ba? Mapalad tayo, itinuturo sa atin ni Lord yung dapat nating makita, maunawaan, maintindihan. Sa interpretation, ito, tandaan nyo to, understand customs. Bakit ang mga Asian, nag-aalis tayo ng sapatos pag pumapasok tayo? Tingnan yung mga puti, papasok yan, dire-diretso, nakasapatos sila. Customs is king. Kung nasaan ka. Kaya sabi ni Paul, when I'm in Rome, I do the Romans. Kung di sila naghuhugas ng kamay, di rin ako naghuhugas ng kamay. But when I am in Jerusalem, lahat ng seremonya gagawin ko kasi yun yung mga kasama mo. Do the Romans what do? Yun yung context. Kung alamin mo yung customs, pakikibagay, pakikisama. Okay? Customs, understand. Geography. Nasaan ba itong area na pinag-uusapan natin? Importante ito. Kung nasaan location. Importante. Katulad ng sinabi ko sa inyo, halimbawa, yung custom, pag nasa Bulacan kayo, huwag kayong magpapasabit ng sayaw ng may damit kasi rude yun sa mga Bulacanyo. Yung ganong klase ng customs. Ayun si Jeff, pag sa amin mo ginawa yun, wala nang pupunta sa yung mga tao, mga kapitbahay. Rude yun. Pero sa iba, acceptable yun. So custom is importante din ito kung bakit ito ginagawa. Okay? Historical event. Anong part ito ng scriptures nangyari sa history? Importante ito. Paano mo i-interpret kung hindi mo alam yung history? Paano mo bibigyan ng emphasis at application yung event kung hindi mo alam yung history? Kaya importante, habang nagbabasa din ng Bible, nag-check din ng mga encyclopedia. Nag-check din tayo ng mga event. Ngayon, libre naman kasi may Google na. Pwede mo nang i-search ito na, ano ba itong nangyari dito? Kailan ito nangyari? Di ba, gamitin nyo yun. Anong panahon ba ito naganap? Tapos pag i-connect mo, my word, totoo pala itong nasa Bible kasi sinasabi mismo ng history. Na yung mga historia na hindi mga nasa Bible, sinasabi nila yung event na nangyari talaga, yung nakasulit sa Bible. O di lalong tatapang ka ngayon magpaliwanag. Kaya pag dumating ka sa interpretations at application, sure ka na yung sinasabi mo, totoo, proven. Kasi bakit? Equip ka ng knowledge at understanding regarding do sa subject. Nagigit natin? Okay. The Bible was written in a specific time and culture.
Tatandaan ninyo yan, specific time and culture. Isa pa rin ito sa debatable sa Bible. Okay? Isa pa rin itong debatable sa Bible na kapag nakabasa, apply ka agad. Hindi naiintindihan yung context. Halimbawa, bakit sa mga Pentecostal, Evangelical, tingnan nyo, tayo merong mga babaeng pastors. Sa iba, wala sila. Kasi nakasulat doon sa Bible, hindi dapat. Okay? Pero tanungin mo yung mga Pentecostal, mga Evangelical, tanungin nyo ako bakit? Kasi totoong nakasulat, pero ang tinutukoy doon, nung sinulat yun ni Paul, ang sinasabi niya na, yung mga babae, hindi ko binibigyan ng karapatan ng mga aral, kasi yung mga babae doon, sa kanila, sa Corinth, ay uneducated. Ibig sabihin, uneducated, hindi sila nag-aral, hindi nila naiintindihan yung proper context. At second, yung culture during their time, ang mga babae hindi binibigyan ng karapatang magsalita, especially kung ang mga lalaki ay nagtitipon during that time. Pero sa panahon ngayon, ang mga lalaki yung, yes, boss. Ganun na tayo ngayon, iba ng usapan ngayon. Pag sinabi na Miss Kwan lalabas, hindi talaga ako lalabas. Until Jesus comes. Hindi, kidding aside, ang sinasabi doon is, kasi yung mga babae nag-explain, ha? Ano daw sabi? Nagkakagulo sila kasi sabi ni Paul, pambihira naman ang church na to, kaya ingay-ingay. O gumawa siya ng sulat. O mula ngayon, yung mga babae, bawal na magsalita kapag nagtitipon. Yun yung context. Bakit sinulat? Hindi sinabi na forever bawal. Sino yung sinasabihan? Mga taga-Corinth. Okay? Bakit daw walang apostle na babae? Kasi hindi nila naiintindihan, kasi sa langit, wala namang babae. Alam nyo, ang gender sa heaven, masculine. Not male, not female. Masculine. Ano yung masculine? Ayun. Kayo din ang nagsabi. Pero, ang proper word is masculine. Sabi ni Jesus, kapag ang tao namatay, magiging katulad ng angel. Anong gender ang angel? Masculine. Ayun. Wala. Kaya pag sinabi nyo na, hanggang langit, sweetheart, magsasama tayo. Hindi. Sasabihin, salamat Lord, malaya na ako. Ako'y malaya, ano? Wala na magbubunga nga sa langit. No, kidding aside, pag namatay tayo kasi sa langit, wala nang gender. Iisa na lang tayo. Kung ano yung gender ng Diyos, ganun tayo. Gender ng angel, masculine. Hindi feminine, masculine. Okay, ang right term is masculine, not male, not female. Kasi masyadong yung words. Masculine. Okay? Ganun. Kaya hindi na doon mag-aasawa, wala nang asawa doon. Pero magkakakilala pa rin tayo. Yung context is importante. Kanino sinabi, bakit sinabi, anong panahon sinulat, at sino yung sinasabihan. Importante ito bago i-apply. Ngayon, fast forward, bakit tayo may mga babaeng pastor? Kasi sabi dun sa book of Joel, on the last days, ipopour out niya yung Spirit on all flesh. Walang babae, wala nang lalaki, wala nang bata, wala nang matanda. Sa Acts chapter 2, nung bumaba yung Pentecost, yung Holy Spirit, sinabi yun na wala nang babae, wala nang lalaki. Lahat po pwedeng gamitin ni Lord. Okay? Yung time na yon. Kaya, nasa time tayo ng Holy Spirit. Kaya kahit sino, malaya. Kung may maraming lalaki, tamad naman, ayaw naman magpagamit, hindi gagamit ang Lord ng babae. It's the same sa time sa Book of Judges. Si Barak, inuutosan ng Diyos. Babarat-barat. Barak. Si Deborah, nandun yung babae. Sabi ni Deborah, ako na lang doon. Sige, ikaw na lang. Ayaw ng lalaki, magagawa ko. Kung nagawa yun, hindi kahit sino din, pwede. Nagaget natin, hindi na tumitingin ng Diyos ngayon sa gender mo. Unless na lang, babaguhin mo yung gender mo. Kung ano yung natural mo, magpagamit ka as who you are sa harapan ng Diyos at gagamitin ka niya. Okay? So nakikita natin yung interpretation. Nagkakatalo ito kung sino yung bumabasa. Yung kanyang personality, yung kanyang theology, conservative, liberal ba to, o satanic ba to. Ganon. Nagkakatalo ito sa mga ganong klase ng personality.
Kaya importante, para mag-get mo yung context, observe, observe, observe. At kapag nag-i-interpret, alamin yung time kung kailan sinulat, alamin yung culture, alamin yung custom, sino yung sinasabihan. Tatandaan ninyo ito, importante ito. Sino ba itong kinakausap? At sino yung nagsasalita? Para makuha mo yung context. Okay, different genres should be interpreted appropriately. Kasi bawat grupo, may kanya-kanyang interpretations dapat ito. Hindi mo po pwedeng turuan lang ng isa na general. May kanya-kanya ang pag-i-interpret ng Bible. Meron lang tinatawag talagang specific truth at merong general truth na applicable lahat ito para sa lahat. Okay, merong hindi pwede sa lahat. At somewhere along the way, kapag matagal na tayo nagbabasa at binalikan nyo yung major at minor doctrines, ang major doctrines dapat universal at ang minor doctrines ay pwedeng selective lang. Dapat yon. Okay? Ang Bible, meron tinatawag na narrative. Ano yung narrative? Genesis at Book of Acts. Ano yung narrative sa Tagalog? Kwento lang. Okay. Poetry, yung poet. Book of Psalms, Wisdom, Proverbs, Prophecy, Isaiah, may Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, yung mga epistles, Romans, Ephesians, Colossians, at merong mga apocalyptic, o ibig sabihin yung mga darating pa lang, yung Revelation, Book of Daniel, tsaka Isaiah, tsaka Ezekiel, mga Revelations book yon. Take words in their normal sense. Anong ibig sabihin yan? Basahin mo yung Bible kung nasaang libro ka, sang-ayon sa panahon na kung nasaan sila. Nagigit natin? Dahil pag hindi, ang dami nitong iiwan sa atin na question at maling interpretation. Kaya importante ito. Interpret literally unless the context clearly indicates symbolism. I-interpret muna natin sila literally kung ano yung nakasulat. Huwag muna kayo magdadagdag, i-extract nyo muna ano yung sinabi doon. Okay? Nagigit natin? Kung ano yung nakasulat, basahin muna at pagkatapos, suriing mabuti kung ano yung sinasabi. Huwag muna kayo magdadagdag kasi wala pa tayo sa application. Figures of speech should be recognized. Merong mga figures of speech, ibig sabihin, inilalarawan lang. Hindi talaga ito yung ibig sabihin nito. Naglalarawan pa lang. Halimbawa, gagawin ko to assignment ninyo. Ha? Assignment. 4 o'clock na. Okay. O 10 more minutes. Okay. Ito ang assignment ninyo, Matthew 13:24 to 30. Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Okay, gagawa kayo ng notes ninyo, observation and interpretations. Tapos sa inyo sa group chat natin. Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Okay, yan ang assignment ninyo, ha?
observation, and interpretation. Okay, wala pang application ha. Wag muna. Next time pa natin i-apply yan. Kung anong matututuhan natin yan. Observation, interpretation. Okay, eto, balikan natin. Review. Meron tayong 7 minutes na review. Eto, steps in studying a Bible passage. Yung ibinigay ko sa inyo ay Bible passage, not Bible verse. Anong kaibahan ng verse sa passage? Ang verse ay isa lang. Ang passage, yung buong istorya. Okay? Step 1, observation. Mag-observe. Pagka kayo nag-o-observe, ano dapat nyo gawin? Mag-observe. Huwag kayong mag-i-interpret habang nag-o-observe. Tapusin nyo muna yung principle sa observation. O, ito yung itatanong mo. Ask, what does the passage say? What words or ideas are repeated? Ano ba yung paulit-ulit? Kasi meron nitong mga importante. Who are the main characters? When did it happen? 5 W's and 1 H, di ba? Anong kulang dito? What? Why? Why did Jesus mention it? Bakit? O why did Jesus give the parables? Why did Jesus tell this story? Anong meron dito? What? Okay? And how? How people responded. Okay? Pwedeng ganon. Tapos, step 2, ito, interpretation. Pag nakuha mo na yung observations mo, mag-interpret ka, magtanong ka uli. Kita nyo, hindi natatapos ang pagtatanong. Bakit? Ang taong matalino at maalam ay tatanong. Sa ating culture, pag tanong ka ng tanong, bobo ka, tanga ka. Nasa Canada tayo, tingnan ninyo, bakit ang mga Pilipino hindi napopromote sa trabaho? Hindi nagtatanong. Hindi nagsasabi dun sa manager, "Hoy, ginawa ko to." Dahil ang tingin natin, sip-sip. Pero tingnan nyo sa Western culture, the more na nagtatanong ka, the more na confident ka. Kasi natetest niya yung level yung skills mo. Kaya nung nalaman ko yun, pag meron ako, ay, paano ba ito ginagawa? Kahit alam ko. I think it's better if we do this. Oh, you're a smart boy, Jupinar. Come on, do it. Oh, kita mo? Dapat ginagawa din natin ito based dun sa kung nasan tayo. Same dito. What this mean in the original audience? Dun sa original audience, ano bang ibig sabihin nito? Huwag mo munang isasama yung sarili mo. Kasi extractor ka eh. Observer ka. What is the author's intended message? Ano ba talaga yung gusto niya sabihin? Bakit niya to sinulat? Kasi merong ganun eh. Ano ba talaga yung ibig sabihin? Okay. Step 3, i-apply natin ito next week. Okay? Ayan na oh. Huwag niyo munang i-apply. Observe, interpret. Sa next week, gagawa tayo ng application. Paano natin i-apply yung mga nababasa natin? At paano natin ito ituturo sa iba? Natututo tayo, mga kapatid? Natututo? Okay, sulit ba yung time ninyo dito? Sulit? Sige, tumayo tayo. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat. We truly acknowledge your very presence in our midst. Salamat po sa wisdom, knowledge, at alam ko, Panginoon, kung bakit niyo po tinuturuan ng mga kapatid na ito kung paano magbasa, mag-interpret at mag-apply ng scriptures dahil gagamitin niyo sila mightily. Kung ako po, isang hamak na tao, ginamit niyo, gayon din po sila gagamitin niyo, Panginoon. Whatever anointing you give it to me, I release that anointing of grace and wisdom and knowledge and favor in their lives, Panginoon. Magkaroon ng breakthrough sa kanila pong ministry, magkaroon ng breakthrough sa kanila pong family, at sa kanilang mga individual na buhay, Panginoon. Magkaroon ng revival sa Church ng Victorious, Panginoon, sapagkat ito ang nais mo. Sa huling araw, ang church na babalikan mo ay ang church na punong-puno po ng kaputian at busilak po ang kanyang mga kasuotan, Panginoon. Ito yung mabubuting gawa namin, Panginoon. Maraming salamat at sa pag-uwi namin, ingatan, samahan,
at pagpalain, gabayan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, God bless po. God bless.